Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Marahil isa sa mga pinupuntahan ng mga turista sa Ilocos bukod sa mga nagkagandahan itong mga beach at ang vegan ay ang Bangi Windmill na nasa Ilocos Norte. Subalit marami sa mga lumalabas na balita mula pa man noon, ang Bangi Windmills umano ay proyekto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong siya ay magkaroon ng posisyon sa naturang lalawigan. Ayon sa ilan, wala umanong ibang dapat bigyan ng credit sa pagpapatayo ng mga higanteng electric fan kundi si Bongbong Marcos. Pero syempre, kung may nagsasabi na si BBM ang may proyekto sa Bangi Windmill, meron din namang nagsasabi na wala umanong kinalaman si BBM sa mga windmill na nasa Ilocos Norte. Ayon sa mga naglalabasang ulat, wala umano kahit nakatiting na kinalaman si Bongbong Marcos sa pagkakatayo ng mga windmill sa naturang probinsya. Gaano nga ba ito katotoo? Halina't ating alamin ang katotohanan at ang mga natatanging lihim na bumabalot sa Bangi Windmill. Una muna nating alamin ang kwento na ang proyekto umano na ito ay nangyari dahil sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang Bangi Windmills ay isang proyektong naitayo dahil sa initiative ni Bongbong Marcos Jr. umano. Ito ang katotohanan at ayon mismo sa isang masusing pag-aaral. Isang proyektong panghabang buhay, isang proyektong nararamdaman ng Pilipino, at isang proyektong pangmatagalan na mararamdaman ng mga susunod pang henerasyon. Nakakalungkot isipin na may mga nagsasabi na hindi umano proyekto ni Bongbong Marcos sa mga windmill sa naturang probinsya. Sinasabi ng ilan na ang proyekto daw ay sinuportahan ni BBM ngunit hindi naman daw niya pinondohan at pribadong kumpanya naman ang may-ari at ang tanging ambag lamang daw niya ay nagkataon lang daw na gobernador siya ng lalawigan. Ngunit pagpopondo ba at ownership ang basehan upang masabing bahagi ka ng isang proyekto? Hindi ba trabaho ng isang opisyal ng gobyerno na i-outsource ang mga proyekto nito sa pribadong sektor upang maipatayo? Ayon mismo sa ulat ng Philippine Star na nagsimula ang nasabing proyekto noong nakipagkita si BBM sa gumawa ng windmill dahil intensyon niya na masolusyonan ang problemang kuryente sa rehiyong ito. Sa pag-upo ni Bongbong bilang gobernador noong 1998 ay may lumapit na sa kanya na grupo ng mga Israelites at nagpropose sa mga ito na magtayo ng windmill sa probinsya. Sa panahong iyon ay isinangtabi ang proposal dahil sa magagastos nila dito. May malawak na lupain sa bayan ng Bangi na hindi mataniman dahil sa mahangin dito, kaya naisip niyang patayo nito ng golf course. Inaanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan na naglalaro ng golf na bisitahin ang naturang lugar at tinanong niya ang mga ito kung maaari ba itong tayuan ng golf course. Ang sabi ng kanyang mga kaibigan ay hindi umano ito maaaring lagyan ng golf course dahil mahangin masyado. Nang hinayang si Bongbong sa laki ng lupain na hindi naman magamit at doon niya naisip ang proposal ng pagtatayo ng windmill. Sumakto ang paglalagay ng windmill sa Ilocos Norte dahil madalas na makaranas noon ang probinsya ng paputol-putol na supply ng kuryente. Isa ding dahilan kaya ayaw noong magtayo ng mga pabrika sa probinsya dahil sa unstable na supply ng kuryente na maaaring makasira ng mga makina. 26 na mga kabahayan ang nabigyan ng kuryente ng proyektong ito. Kung dati ay madalas na nawawalan ng kuryente sa lugar, ngayon ay sa kanila na nanggagaling ang malaking produksyon sa murang halaga dahil sa wala na itong transmission cost. Bukod dito, environment friendly pa ito dahil isa itong renewable energy na hindi naglalabas ng masamang usok at naging tourist attraction pa ngayon. Ayon sa isang research ng expert group on new and renewable energy technologies, isinaad na dahil sa NERL at aggressive effort ni Bongbong Marcos kaya naitayo ang Bangi Windmill. Bagamat hindi niya ito pinondohan at ginastusan, hindi naman ito magiging posible kung wala itong full force na suporta mula sa kanya noong panahon ng kanyang panunungkulan. Ang Bangi Bay Wind Farm ay proyekto ng North Wind Power Development Corporation o NPDC na kanilang ibinase sa wind mapping study na isinagawa ng National Renewable Energy Laboratory o NREL ng Estados Unidos noong 1996.
Sa pag-aaral ng NREL, isang pambansang laboratorio ng Estados Unidos na nakatuon sa pananaliksik patungkol sa renewable energy at energy efficiency, kinakitaan ng potensyal ang Ilocos Norte bilang isa sa mga lugar sa Pilipinas na maaaring mapagkunan ng enerhiya mula sa hangin. Naisakatuparan ng proyekto noong nakipagtulungan ng World Bank sa NPDC upang ito ay mapunduhan. Ang proyektong ito ay hindi lamang magiging kauna-unahan sa Pilipinas. Sa katunayan, ito ay magiging kauna-unahan sa buong ASEAN. Sa pamamagitan ng PCF o Prototype Carbon Fund, nakipagkasundo ang World Bank sa Northwind upang pondohan ang pagbili ng carbon credits o sertipiko na nagbibigay ng permiso sa isang korporasyon na maglabas ng 1 toneladang carbon dioxide. Ayon din sa datos ng Department of Energy na inilabas noong Desyembre 2020, mayroon lamang 3 wind power plants sa Ilocos Norte at ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang Bangi Wind Power, proyektong sinimulan ng NPDC at pinondohan ng World Bank. Pangalawa ay ang Burgos Wind, ang proyektong itinayo at pagmamay-ari ng EDC Burgos Wind Power Corporation. At ang pangatlo ay ang Kaparispisan Wind, proyektong sinimulan ng North Luzon Renewable Energy Corporation at pinondohan ng AC Energy Holdings Incorporated Philippines, Alliance for Infrastructure at UPC Philippines Wind Holdco. Suportado ni Marcos ang pagtatayo ng mga ito. Wala man sa mga proyektong ito ang binuo o pinondohan niya, hindi naman matatawaran ng kanyang effort upang maisakatuparan ang proyektong ito. Hindi din nagkataon na siya ang gobernador ng probinsya noong sinimulan ng nasabing Bangi Bay Project, kundi yun ay nakaguhit sa kanyang kapalaran na mangyayari yun sa panahon ng kanyang panunungkulan. Para sa iba, masasabi natin na ang Bangi Windmill Farm ay naitayo dahil sa aggressive effort ni Bongbong Marcos at hindi dahil siya lamang ang gobernador ng lalawigan. Ngayon naman nailamin natin ang mga nagsasabing ang Bangi Windmill ay hindi proyekto ni Bongbong Marcos. Maraming mga social media post kasama ang post mismo mula sa official page ni Bongbong Marcos Jr. na ang Bangi Windmill ay proyekto ni Bongbong Marcos noong siya pa ang gobernador ng Ilocos Norte. Pero ang balitang ito ay walang katotohanan. Sa isang post noong Nobyembre ng taong 2015 sa official page ni Bongbong Marcos na ang konstruksyon ng first ever power generating windmills in Southeast Asia ay proyekto ni Marcos noong siya pa ang gobernador ng Ilocos Norte. Ipinost ito noong kumakandidato siya noon sa pagka-vice-presidente taong 2016 para sa presidential elections. Sa isang interview noon sa DZRH kay Bongbong Marcos, sinabi niyang siya ang nagpasimula nito. Kailangan talaga nating tingnan ang power situation dahil talagang kulang ang power situation ngayon. Titingnan natin, lumilipat din tayo sa renewable energy at kami nagsimula niyan. In Ilocos Norte, we were able to put up yung pinakaunang commercial wind farm sa Southeast Asia. Ayon kay BBM, ang katotohanan, hindi pala talaga si BBM ang nagpasimula sa proyektong ito noong kanyang administrasyon. Ang may-ari ng Bangi Windmills ay ang Northwind Power Development Corporation o NPDC. Sila ang may-ari at nag-ooperate sa mga windmills at hindi si BBM. Ang Northwind Power Development Corporation ay in-acquired ng AC Energy Holdings na nasa ilalim naman ng Ayala Group of Companies. Totoo na ginawa ito sa ilalim ng kanyang administrasyon, subalit hindi totoo na siya ang may idea ng pagpapagawa nito. Ang National Renewable Energy Laboratory ang nagsagawa ng mga pag-aaral at napatunayan nilang ang bayan ng Bangi ay excellent wind resource for village power applications. Ayon sa ulat, ang proyekto ay kayang mag-produce ng 52 megawatts ng power. Naging posible ang pagpapagawa dito sa tulong ng World Bank noong 2004. Ang Danish International Development Agency ay nagbigay din ng free interest loan na nagkakahalaga ng nasa $30 million upang ito ay magawa. Dapat malaman ng taong bayan ang katotohanan dahil ginamit noon ni BBM ang proyektong ito bilang parte ng kanyang kampanya noong siya ay tumatakbo sa pagkapangulo. Naging tema pa ito sa isa niyang political advertisement na inerest sa telebisyon at sa ibang mga social media platforms. Kahit sa kanyang mismong website, sinasabi niya na siya ang nagpagawa sa naturang proyekto. Pero kung kayo ang tatanungin mga paps, si BBM nga bang nasa likod ng proyektong ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po!